extra rice, shabu, pastabu, shabu silog, shabu desal. Grabe na ang pagkamalikhain ng mga naaresto dahil sa illegal na droga. At sa Colombia nga, sa wig pa itinago. Naku, dahan-dahang ginugupitan ng pulis ang lalaking yan sa Cartagena sa Colombia. Ang lalaki kasi, sinubukang magpuslit ng cocaine capsules gamit ang peluka. Naharang siya ng mga pulis sa airport at nakumpiska sa kanya ang mahigit 200 gramo ng cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 10,000 euro o katumbas ng mahigit 600,000 piso. Pag-usapan natin ang insidente niyan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, grabe, ang creative na ng mga nagpupuslit ng droga over the years, kung saan-saan na nga inilalagay. Yung mga ganito bang pagtatago ng droga sa iba't ibang bagay, mas nakakabigat ba ng kaso? Well, actually, kahit na ano pang style ng pagtago ng droga ang gawin, pareho pa rin ang penalty. Life imprisonment to death at fine na mula 500,000 pesos hanggang 10 million pesos. Ngunit dahil wala tayong death penalty sa ngayon, panghabang buhay na kulong ang nag-iintay sa mga ganitong violation. Actually, ang tawag sa mga ganitong nagdadala ng mga droga sa iba't ibang paraan ay tinatawag ng mga drug mules. Usually, mga binabayaran o napipilitang magdala ng droga para sa ibang tao. At creative na nga sila kung paano ipupuslit ang mga droga dahil halos lahat ng bansa ay strikto sa paglaganap ng droga. Tinatawag ang mga ito na mule dahil tulad ng mga hayop na mule sa ibang bansa na ginagamit para maghakot ng mga mabibigat na gamit ang mga ito. At usually, yun lang ang tanging role ng mga hayop na yun. Para makapagpasok ang mga drug mule ng droga sa ibang bansa, inilalagay ang droga, yung isang style to sa maliliit na balloon at linululu nito. Pero delikado ito kasi kapag pumutok ang balloon sa loob ng tiyan, nakamamatay. Kaya nga siguro, naghahanap na sila ng mga bagong paraan para makapagpadala ng droga. Pero kung nahuli siya sa China or Indonesia, naku, nakamamatay talaga dahil death talaga ang penalty sa mga bansang yan para sa mga nagdadala ng droga. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas sa droga? Iba-iba ba ang kaso? Depende sa klase ng drugs na mahuhuli. Actually, maraming kaso ang maaaring ma-file sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pero yung mere possession ng pinagbabawal na droga, ang penalty ay depende sa gaano karami o kabigat ang nasa possession ninyo. Doon nga sa nabalitang video, sobra sa 200 grams ng cocaine ang nahuli sa kanyang peluka. Pero sa Pilipinas, ang possession ng 10 grams pa lang ng cocaine, 10 lang life imprisonment na at fine ng hanggang 10 million pesos. Ganon din ang penalty kung 50 grams of shabu or 10 grams of ecstasy or LSD or kung anuman ang mga bagong droga ang nagagawa. Or kasama dyan, 500 grams naman ng marijuana. At dahil nga napaka-strict ng batas sa droga, pinakamababa na ang 12 years and 1 day to 20 years of imprisonment basta meron kayong dalang bawal na droga kahit na kaunti pa dyan, basta less than 10 grams halimbawa. Mas mababa ang penalty pero mabigat pa rin. Kung nasa party kayo or basta may 2 tao kayong kasama at gumagamit kayo, naku, maximum penalty ang matatamo ninyo. May kaso din kung ang dala-dala lamang ninyo ay ang aparato para sa droga or kung nahuli kayo at nag-test positive kayo for drugs, huli pa rin. Ang pagmamanufacture syempre ng droga, of course, maximum ay life imprisonment. So maraming bawal, halimbawa na dyan, maintaining a drug den, transporting drugs, lahat yan covered ng Comprehensive Drugs Act. Kaya, kung ako ang tatanungin ninyo, it's not worth it. Huwag nang makipagsapalaran sa droga, ecstasy, no. So sa mga usaping batas, bigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.